Welcome back to Good Morning, Boss. Para sa mga merong additional questions tungkol sa bagong sistema ng edukasyon ng ating bansa, sasagutin na yan ni JC Tejano at ni Lulu Lapis sa K2-12 Kaalaman. Kumusta mga boss? Ako si JC at kasama ko naman ang best friend ko sa school na si Lulu. Ako si Lulu. Muli kami nagbabalik ni Lulu upang ihatid sa inyo ang 3 minutong siksik ng mga kapaki-pakinabang na kaalaman tungkol sa K-12. Na bahagi ng Philippine Development Plan o PDP. Para sa mga bago nating tagapanood, alam niyo ba na Pilipinas na lang ang kaisa-isang bansa sa Timog Silangang Asya na may 10-year basic education cycle? 6 na taon sa elementary at 4 na taon lang sa high school. Pero kung inyong mapapansin, halos lahat ng ating mga karatig bansa ay may 12 to 15-year basic education cycle. Mas mainam ba talaga kung mas mahaba ang education cycle, JC? Oo naman, Lulu. Ayon sa mga pagsusuri na itataas ng mas mahabang panahon ng pag-aaral ang tsansang makakuha ng trabaho ang mga nagsisipagtapos. Kaya naman para mas mapaunlad ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa, nilagdaan ng ating pamahalaan noong nakaraang taon ang Implementing Rules and Regulations Basic Education of 2013 at patuloy namang sinusulong ng kagawaran ng edukasyon ang pagpapatupad ng K-12 Basic Education Program. Sa tulong ng programang ito, 2 taon ang idadagdag sa high school. Ito ba yung grade 11 at grade 12? Oo, Lulu, tatawagin itong senior high school. Bukod sa 2 taon na idinagdag sa high school, ang kindergarten ay ginawa na ring bahagi ng basic education. Ibig sabihin, Lulu, hindi na maaaring tumuntong sa grade 1 ang bata hanggat hindi pa ito pumapasok sa kinder. Sa tulong ng K-12 program, magkakaroon ng pagkakataon ang mga mag-aaral na pag-aralan at i-master ang subjects na tinuturo sa school, tulad na lamang ng Filipino, Math, Science, English, Edukasyon sa Pagpapakatao, Music, Arts, PE at Health o MAPE, Biology, Geometry, Physics, Algebra at maraming pang iba, Lulu. Ang dami! Parang ang hirap nga pagkasahin at pag-aralan sa 10 taon lang, JC. Ganun na nga, Lulu. Kaya sa pamamagitan ng K-12, mas maitataas ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa upang matiyak na bawat isa sa ating mga mag-aaral ay may kakayahang makipagsabayan sa iba't ibang larangan sa loob man o labas ng ating bansa. Tinitiyak ng K-12 curriculum na mas mapapalawak ang pagkilala at pagtanggap sa pag-aaral, diploma at kursong tinapos ng mga nagsisipagtapos sa hinaharap. Sa susunod natin pagkikita, pag-uusapan naman natin ang iba pang mahalagang pagbabago sa ating edukasyon sa ilalim ng K-12 program. At para balikan ang aming past episodes, bisitahin niyo lang kami sa aming YouTube channel. Ako si Lulu. At ako naman si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!